Sa puntong ito, kasapin naman po natin si MMDA Chairman Attorney Francis Tolentino. Magandang tanghali po, Chairman. Si PR Arcangel po ito. Magandang tanghali, PR. Magandang tanghali sa inyong mga followers. Chairman, unahin po namin yung monitoring po ninyo sa mga pagbaha sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. May mga reported pa tayong hindi pa passable ngayon, lalong-lalo itong Dilo na Malakas Street area na nag-waste dip kanina. Sa kadahilan ng meron talagang nakita kami mga malalaking bato na pinasok doon sa ating mga drainage system. So, kaya po nagbara. Opo, dinarahan po intentionally yun doon sa isang private property. We'll have this investigated siguro pagkatapos bukas makalawa. Yung pong ating Andalusia Corner Laong-Laan, yun po yung meron pang floods ngayon na mga 15 centimeters pero passable to light vehicles. At ang monitor namin ngayon, Tia, ay itong pagtaas ng tubig sa Lamesa Dam. Sa ngayon, as we speak, sa harap ko na itong monitor namin ay 79.35 na. Pag umabot po ito ng 50.15, eh mag-i-spill na po ito. Kaya baka mga ilangan ng evacuation po doon sa area na yon, lalong-lalo na sa Misagliahan River pag tumaas na. Yung Marikina natin, as we speak, ay nasa 14.30. So, safe pa ho yun, although tumaas yun at may report naman na tumitila-tila na doon sa may Antipolo area. Chairman, linawin ko lang, nabanggit nyo 79.35 yung level ngayon. Ano po ulit yung spilling point? Ang spilling level natin sa Lamesa ay 80.15. 80.15. Ngayon po ay 79.35 na po tayo. So, di ba po yung mga lugar na ilan sa mga nabanggit nyo, yung Marikina, tas ilang lugar sa Rizal, may mga sirena po yan, di po ba? Para sabihin kung kailangan lumikas ng mga residente? Opo. Pero safe pa po tayo sa Marikina. Nasa 14.3 pa lang po tayo ngayon sa Marikina. Alright. So, yung ano ho bang iba pang lugar na dapat bantayan? Tsaka doon po sa mga motorista natin na palabas po ng bahay or kaya yung mga pauwi galing sa eskwelahan, ano-ano ho yung mga lugar na talagang dapat iwasan po? Alam po, meron tayong natural lang po pag malalakas ang ulan, mabagal ang takbo ng ating mga sasakyan, may mga aksidente at mabagal din po ang pagsakay at pagbaba sa mga pampublikong sasakyan. So itong Espanya po, moderate po yung traffic natin, yung lalo na yung mga manggagaling sa mga eskwelahan malapit sa University Belt, ganun din po sa Lacson, Vicente Cruz. Kanina po, medyo heavy po tayo dito sa ilang bahagi ng EDSA, lalo na malapit sa Quezon Avenue at ito sa may Guadalupe area. So, ang advice po natin, yung mga early dismissal na, gaya po ng Lasal, nag-declare na ng early dismissal, ay mag-uwian na ho ng maaga, wag na ho pumunta ng mga malls at dapat po diretso na po siguro sa bahay. At meron ho ba tayong ibibigay na libreng sakay po ba o tulong sa mga 1 o'clock po yung mga buses namin, lalabas po yun. Pero yung mga composite teams po namin, Tia, yung flood control, rescue, and traffic na magkakakombine, mga naka-pitch po ng tents, naka-deploy na po sa iba't ibang 8 flood-prone areas sa Buendia South Superhighway, sa Arpapa sa Maynila, sa Espanya. Nandun na po sila ngayon at ang uwi po nila ay bukas na, pagkatapos na po nitong sama ng panahon. Dire-diretso na po. Yung 1 p.m. po, saan mga lugar po yan? Ito po ng EDSA ang padadala namin at saka po itong University Belt. Alright. At paalala na lamang po, no, Chairman, para sa ating mga motorista, bukod sa umuwi ng diretso, ay mga safety na siguro dapat po nakailaw tayo kahit po araw. Turn natin yung headlights at medyo dahan-dahan lang po tayo siguro sa ingat sa ating pagmamaneho. Maraming salamat po, MMDA Chairman Attorney Francis Tolentino.